Good morning po, Alan, at sa inyo lahat ng mga tagapakinig ngayon. Sir, kamusta na po? Pagkakaalam ko, meron po mga development in terms of cases filed against the former president at kayo po isa sa mga whistleblower dati. Ano na po ang update at this time? So far, ang sa amin, rin ng hearing, yung hearing namin ay nasa Sandigan Bayan pa. And we are still expecting, we're still awaiting kung ano magiging ruling ng Sandigan Bayan tungkol dyan. Ang sinasabi niyo pong hearing, those are cases filed against you bilang, kumbaga parang retaliation po nila sa inyo? Both. This is the usual case where the government, particularly itong Aquino admin, charged me with cases. Well, at the same time, ako rin yung star witness ng gobyerno against dun sa former president sa NBN-ZTE. Sir, wala ho ba kayong apprehension kasi po sunod-sunod yata yung pagka-dismiss ng kaso against the former president? Ano po inyong gut feel dito? I will not be surprised with these developments kasi when we personally met with President Aquino, siya mismo from his own mouth, from his own words, told us together with the sisters na para sa kanya, personal, wala na siyang kumbaga interest sa NBN-ZTE. Sabi niya, siguro to quote para wag ma-misquote, sabi niya, bali wala na sa akin yan. Pero do you believe na yung expose sa NBN-ZTE deal was part ng pag-promote ng political career niya during the time? Oh yes, it was used very extensively by their group, I would know kasi kasama ako rin sa mga meetings sila ng campaign, yung nagka-craft sila ng mga slogan, and then during the campaign mismo, yung isang brother-in-law niya at yung kapatid niya, doon lagi sa Lasal nung panahon na yun, but during that time, if I felt it was may kasabihan sa English that hindsight always a 20/20 vision. We could not probably guess na gano'n din mangyayari na parang pareho pa rin kanta, nagpalit lang ng choir master, So sa tingin ho ninyo, sir, honest to goodness na parang pag nag-iisa ho kayo, naitanong mo ba sa sarili mo, sir, na parang nagamit ho kayo? Yan naman. Totoo yan, na doon mo makikita pala but it has taught me a very big lesson, na yun na nga, na mas maging discerning ka kung paano, sino yung mga taong lumalapit sa'yo, ano yung, kasi sa akin naman, kumbaga dati ang attitude namin, we will always trust you until you prove otherwise. But right now, hindi na. We will always be more discerning when we deal with people na. Sir, kung ibinalik po ba yung chance na yon at alam ho ninyo ang mangyayari sa mga panahon no ngayon, personally po sa inyo, kayo po ba ay lalabas uli at magsasabi pa rin ng totoo kung ano talaga ang naging deal sa NBN-ZTE na yon? Oo naman. Yung conviction to tell the truth is not dependent on kung sa ibang tao. It was a very personal decision, malungkot lang na yung mga ganong katotohanan ay ginamit lang ng ibang tao para sa sarili nilang interest. At hindi talaga sa interest ng taong bayan, it's so difficult to, imperfect talaga. You cannot tell ano ang talagang motivation ng mga tao while you're doing it, makikita mo na lang yan after na. Sir, with the present chaos right now, or sabihin na natin showdown sa Senado, because alam ko meron na namang lalabas na mga listahan, allegedly yung mga involved sa PDAF scam, those who are very vocal daw, sinasabi na involved din sila. And ano ang take nyo dito? Sa akin, ay parang it's about time, na ang mga institusyon at malinis talaga. Ang kaba ko lang naman na buti pa yung nambugbog sa yung mga nangbugbog lang na aresto na Uh-huh. yung pero yung nagnakaw sa
sa taong bayan, wala pa na-aresto on pork barrel. You must remember si Mrs. Napoles is in jail not for the pork barrel scam but for the illegal detention. No? And no person has ever been arrested para dito sa pork barrel scam na to. Yan yung sinasabi ko na tingnan mo yung mga nambugbog ng artista, nakulong na, na-aresto na, pero yung nambugbog ng bayan, wala pa na-aresto kahit isa, no? So, ang kaba ko dyan na yun nga, it's being used for political purpose rather than for justice, no? Mahirap yan pagka nahahinaluan mo na talaga ng political interest or political motivation yung yung ng katotohanan. Yan ang kaba ko diyan ngayon, Alan, no? Considering sir na may mga political positioning na ngayon for 2016 national election. Yeah. So yan ang natin yan, babantayan natin na walang kaibahan to nung envelope nung impeachment ni former President Estrada, no? Na pinagkakatago-tago. So di ko alam kung ba. And then yesterday the president also admitted in Myanmar that he has already had it. Nung pagpunta pa lang ni Napoles doon sa palasyo pala before pa pag-surrender pa lang, meron na raw siyang listahan. Okay, so although we do not want to presume na sinasanitize ho nila ang mga listahan if ever na kaalyado ho nila ang involved. No, we can. Parang for me, it's beyond presumption already. If they have that list since that long time ago, di ba? Then what's taking them too long di ba? If they really wanted, bakit hindi pa arestuhin yung mga involved doon, no? Or imbestigahin na? Isa sa mga bagay na gusto kong makita because we're talking about yung pera ng bayan tapos ninanakaw pa billion tapos ano yung pananaw nyo doon sa ginawa ng Ombudsman at the same time ang Justice Department of Justice with Ruby Tuazon na mayroon palang photo ops na pwede ka palang magnakaw tapos ibalik mo maging witness ka. Oh my God. I was so disgusted by it, no? Na kung ganyan na ang magiging sukatan na magsoli ka lang ng pera at state witness ka na, they're really sending the wrong message, no? It tells you the wrong set of values nitong mga taong ito na ang dami-dami pa dyan. So, ibig sabihin, okay ka lang magnakaw. Pero sa akin, the injustice of this all, kasi nung kinulong nila ako, may mga kasama ako ron sa kulungan na nagnakaw lang na, hindi lang nagbayad sa restaurant, nakakulong doon, nagnakaw lang ng manok, nakakulong doon. Pero itong mga to nagnakaw ng daang-daang milyon, ilang pong bilyon, ganun lang ang gagawin nila. So, hindi ko talaga makita lang yung justice sa sa ginagawa nilang to. Okay. So, right now, sir, ano na lang po ang in your sa personal capacity po ninyo, considering na, kumbaga, parang kayo na lang ho ang lumalaban mag-isa sa mga kaso na ibinalik po sa inyo ng mga kalaban din po ninyo. Sa ano kayo hugot ng lakas ngayon? Still, no, it has not changed anymore. No, when this conviction is, I will consider siguro it's more than it's really a spiritual conviction, no, to tell the truth, no. And then what really fires me up is katulad yan. If you'll allow me to mention, nung na-clear na naman si GMA dun sa clear silang ombudsman dun sa fertilizer scam last week, no. It really, kasi for me, may namatay yung whistleblower doon yung katulad ninyo na naging provincial journalist o broadcaster, si Marilyn Esperat, no? And Marilyn Esperat was a whistleblower din sa fertilizer scam. She was shot in front of her kids, no? Sa loob mismo ng bahay niya. Siguro yung just the memory of her, no? Na lumaban, pinatay. These are the things that keeps me going, no? Na
meaning to remember them, and then to honor them, and at the same time to exact justice for them, no? At hindi lang yung mga pinatay, yung pinapatay din sa gutom, pinapatay sa kahirapan, pinapatay sa pagiging ignorante na hindi hindi nakakapag-aral na maayos. Ito ang totoong biktima ng mga taong ito, no? And they are the ones that keeps me going, no? Na sabi nga ng mga madre na if there's a handful of people na nalagay sa pwesto, have successfully managed to drive millions, if not tens of millions, and maybe over the decades, hundreds of millions of Filipinos to a life of poverty, life of crime, life of sin. Hindi po pwede talagang ganyan. No, maraming tayong kababayan na napipilitan mag-commit ng krimen. Hindi dahil masamang tao sila, hindi dahil sa sobrang pangangailangan nila. No? Pero itong mga taon to na sobra-sobra na ang kanilang sa pangangailangan meron, pero nagko-commit pa rin ng krimen. Itong mas matinding kriminal. No? Yung hindi naman nagugutom, wala namang may sakit na kapamilya na kailangan ibili ng gamot, pero tuloy-tuloy pa rin nagnanakaw. Ito ang mas masahol na kriminal. Kesa yung mga nahuhuli dyan, mga hold up lang, no? Okay, so sir, thank you so much for trying to update us because this is also in line with our mission. No? Sabi ko nga, at this time hindi ho natin makikita yung mga reforms na sinasabi ng ating national government, but on the road towards 2016, malay mo po, sinasabi niyo yung mga milyon-milyon na tao na yun naman ang niloloko every election day, ay sana ho magising na para magkaroon tayo ng katotohanan ng pagbabago this coming 2016. Kaya maraming salamat sa pagkakataong ito. Okay, sir. Good morning. God bless. Mga kabyanan, ang inyo nabatian bago gilamang ang ating kadya exclusive interview sa NBN CTE blower, of course, whistleblower, of course.